ngayong hapon po ay hindi na po nating patagalin pa ang atin pong pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pastor po na ating pong tatawagin ngayong umaga ay naging bahagi po ng church po na ito as member, at the same time as one of the staff ng ating pong academy. At hindi ko po akalain na ang Diyos ay merong higit pang layunin sa buhay po niya. Mula po sa isang pagiging negosyante, si Brother Philip, ay tinahak niya po ang panibagong yugto ng buhay niya. At siya po ay nagsuko ng kanyang buhay para sa ating Panginoon. Nag-aral po sa Bible School, naging staff ng aming iglesia, church worker at the same time, ABCA staff. And then after that, there's another transition ng buhay po niya. He went abroad, pero hindi siya mapayapa. Ang kapayapaan niya po ay bumalik dito upang mag-full-time sa ministry. At ngayon po, mayroong bagong gawain sa lugar po ng Carmona. At noong nakaraang January, sila po ay nagdaos po ng kanilang ilang taon, Pastor? 7 years as a church. Plus 3 years ang mission. So 10 years. Could you imagine, ano? Pastor, parang hindi nagbabago ka. You are the same Pastor Philip. Di ba? Amen? Ganun pa rin eh. Singkit pa rin eh. Hindi nagbago talaga. Hindi ko nakita dumilat yung mata. Ano po, salamat sa ating Panginoon. So ngayon pong hapon, let us welcome to our pulpit to challenge us with the Word of God, the pastor of Bethesda Bible Baptist Church, Carmona City, Pastor Philip Chua. Amen. Amya. Madali. Okay. Medyo kinakabahan pa rin ako kahit na taga rito na ako. Well, anyway, talagang if you know that you are serving the Almighty God, talagang hindi mo masasabi na may pagmamalaki mo yung sarili. Okay. And God had changed me a lot. Okay. Marami po nandirito, mga members dito ay mga bago na po sa paningin. Subalit marami pa rin po ang dating kilala ho natin at nagpapasalamat tayo, nagpapatuloy. Totoo nga po na ang panawagan ng Diyos ay talagang siya tatawag. I've been with Pastor nung bagong member po ako. 1987 po, naging member po ako dito. So, gusto ko rin, Pastor, ng yung, ano ba yun? Plaque ng faithfulness, yung 30 years and above. So, anyway, when I saw, pag sinasama po ako ni Pastor sa mga conferences tulad po nito, I was always touched. Parang gusto ko rin. Pero apprehensive po ako because I am a businessman. Iniisip ko, paano na yung negosyo, paano na yung So, nagpatuloy po yan. We do not know na gano'n na nga, unti-unti na po ako tinatawag ng Panginoon. At nung ako'y nag-Bible school, actually from Taiwan, umuwi po ako. Hindi po para mag-full-time. Ang pagkaunawa ko kasi ay umuwi ka, nandyan yung family mo, yung asawa mo, ganyan. So I obeyed. I came home. Then nagturo po ako sa ABCA. Inoffer ako ni Pastor na magturo po kaysa na walang ginagawa po. And then, yun nga, napunta ako ng Saipan for 1 year. Marianas Baptist Academy, doon po sa aking bayaw na si Pastor Ramir. Dati rin po siya nandirito. At nga po, wala akong kapayapaan. And so when I prayed, Lord, na sabi ko, Panginoon, kung kalooban niyo ako ay mag full time, bigyan niyo ako ng kapayapaan. And so that was an answered prayer. But pag uwi ko po ay hindi po para mag full time or magpastor. Okay? Matyaga po ang Diyos sa akin. Sabi ko, mag full time ako kay pastor. So naging assistant ni pastor for 10 years.
kung ano-ano po. Okay, from the church to the Bible studies to the documentation ng ating pong mga gawain po dito sa church. Hanggang sa, sabi ni Pastor, ba't di ka mag-start ng Bible study sa Taiwan? Sige, Pastor. Naghahanda na kami. Kausap ko na yung aking pamangkin sa Taiwan. Pumayag na siya. So, we are going to start there. Subalit, may panibago ang Diyos. Sabi ni Pastor Mac, Bible study kayo di Brother Ed dito sa Bangkal, Carmona. Doon po sa lugar nila Atilay. So that was the start hanggang sa nagkaroon po tayo ng panawagan. Okay? So, siyempre, hindi pa rin tayo sigurado kung doon na nga tayo. At tinugon ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kung gusto niyo po ako dito, mag-full-time, mag-pastor, bigyan niyo po ako ng 10 baptism. Okay, so, yes, nagkaroon ng baptism, then sumunod, 16 na baptism, marami po. Halos lahat naubos, nawala lahat. Hindi ko kasi sinabi na manatili eh. Baptism lang. Ayun nga, ang daming baptism talaga. Dito pa kami nag-baptize, di ba, Pastor? Ang dami eh. Halos lahat naubos. Pero tuloy pa rin dahil nga tinawag po tayo. At ngayon siguro naman 10 years na po ako doon, hindi na ako mag-aalinlangan na talagang ako tinawag po doon. Kaya nagpapasalamat po at salamat sa tulong po ni Pastor Mac. Very supportive po si Pastor Mac. At ang ating mga ibang mga pastor po sa Bethesda Group po, ay marami po tayong natutunan, pinagtiyagaan po natin mga yan, and we go ups and down. At hindi po yun ang mahalaga, basta nandoon ka sa Panginoon. Kaya nung ako po ay tinawag na mangaral po dito sa pulpit, ano kaya ang aking ibibigay na mensahe? And so, last Sunday po, God spoke to me. Ito na po ang ating pong magiging mensahe. Matthew chapter 4, verse 19 po. Please open your Bibles and stand up as we read the verse together. Matthew chapter 4, verses 19. All right. Verse 19, ready, go. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Let us pray. Dear Father, simple po ang aming hinihiling sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan tungkol po sa mensahe na ibabahagi po ng inyong lingkod. Wala pong kakayahan, wala akong kapangyarihan upang ma-inspire ang mga nakikinig po. But you are the one here, and this is your word. And I pray, O God, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng hamon na ito. Sa pagpapatuloy po, Panginoon, ng gawain, nakikita ho namin na kayo po ang nagsimula. At tulaga po ng sabi niyo, sumunod sa inyo at may sa amin. Muli, Diyos ko, ako po ay nagpapasalamat sa iyo, umaasa po ng tulong ninyo, sapagkat ito po ay aking nilapit sa inyo, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Parang nawala lalo. No? Anyway, the Lord says, preach about following. Okay? Di ba ako sumunod kay Pastor Max sa mga pastor? Si Pastor Jun Julian ay kaklase ko po nung Bible School. Si Pastor Andrew ay estudyante ko sa Bible School, pero ngayon sila ay mga pastor din. Okay? Sumunod sila sa yapak ng mga pastor nila. At ako din po ay nasunod. Hindi lamang po yung pastor, kung hindi sa panawagan po. Kaya ang tanong is it safe? Pasensya na po hindi tayo marunong magpindot. Is it safe to follow Jesus Christ? Okay? So, nung ako po ay tinawag na nakarinig na parang gusto mo bang magpastor? May dahilan ako But, is it safe to follow Jesus Christ? And then, is it sound to
to follow the Son of God. Sound mind ba? Okay ba? Baka nalalasing ka lang o naggutom lang. Okay? And is it secure to follow the Savior? Those are some of the questions na dapat po siguro natin pag-isipan. Bawat mananampalataya, if you are a believer, if you are a born-again believer, and you are a member of the church, wherever po, you should think about this. Huwag mo muna isipin na susunod ako para maging pastor. Wala namang masama po doon. Katulad po ng si Pastor Vic po, tuwing magkikita kami, okay lang ka magpapastor. Okay? Sa sobrang kulit niya, na-offend na ako eh. Sabi ko, ikaw bang nananawagan? But God is using this person. Kaya, tingnan mo si Pastor Vic, ang dami pong mga gawain. Diba? Sa 10 na tinatawag na, papastor ka ba, papastor ka ba? Pati mga bata maliliit kayo, magpapastor ka. Ang dami na pong mga nagpastor. Di po ba? Siya po ay ginagamit. Kaya tama po yan, Pastor. Kailangan nangungulit tayo. It's wrong, not wrong. And in 1 Corinthians chapter 11, Paul says, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." So we don't just follow a person, kahit na magaling po siyang mangangaral, kahit po siya ay sikat na believer, okay? But we are following Christ because he followed Christ and we follow Apostle Paul. Tayo po ngayon, hindi na ho natin makikita ang Panginoong Hesus na talagang nandirito. But I can follow those people that followed Christ. Physically, di ba? Nakikita at makakausap. Kaya po. Kaya, is it wise to follow Apostle Paul? He's just a man. Okay? Now, the message is the call to follow from God. The call to follow from God. You know, magsisimula po yan sa koneksyon sa Diyos. Kailangan may ugnayan po. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, sabi po dito, "For our gospel came not unto you in word only, but in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake." And in verse 6, "And ye became followers, and you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost." So, nagsimula po yan sa Ebanghelyo po. Dumating ang Ebanghelyo sa buhay natin, di ba? Kaya po kayo nandirito because of the gospel. Meron po bang ibang napaparito dito sa church na to, naging mananampalataya because of any other reasons except the gospel? Because the gospel is our good news, our salvation. Kaya nandirito po tayo. Kaya we come here regularly, we participate, then we share the gospel to others, we tell people to come, and we give our offering all in all para po sa Ebanghelyo. Okay? And the gospel was believed. Okay, parang napadali. Wala kasi kami nito, Pastor. Kaya kailangan pahiram mo muna sa amin to para mapag-practicean sa bahay. Anyway, ngaya nga po Actually, kung ano po nakikita namin kay Pastor Mac, yung kanyang mga improvement, gusto rin din po namin. Gusto rin po namin yan. Lalo na pag ibigay niyo, Pastor. Yan naman po, natutunan ko sa ibang mga pastor, mga dorobo. Puro hingi. Hindi Sabi nga ng Bible ask and ye shall receive. Tama? Yun. Kaya ako na una, Pastor, ha? Hindi because we want to put it in the church and use it. Hindi naman para magkaraoke sa church Di ba? So, una po talaga, ang ugnayan po natin ay dahil po sa Ebanghelyo. You cannot deny that. Bawat isa po nandirito. Okay? And the gospel was believed. And then, the chance from God. First
the calling. Now, the chance from God. Ang sabi po doon, it was offered by the Lord. Di ba sabi ng Panginoon, follow me? Sinabi po ba niya sa lahat ng tao nandoon? Di ba sinabi lang niya kay Andrew at kay Philip, follow me? Okay? That is why, hindi ho, ano ba ito, yung nagkamali ang Panginoon, walang matawag, walang tao doon sa dalampasigan, at si Andrew at si Philip lang. Alam mo na, tayong dalawa pala yung Pastor Andrew. Andrew and Philip. Alright? Tinawag, and I will make you fishers of men. Alright? So, second, it was only for believers when the gospel came unto us. Naging mananampalataya. Tandaan po ninyo mga kapatid, kayo ay inalok na sumunod sa Panginoon sa paglilingkod sapagkat kayo ay mananampalataya na. Hindi yung sumunod kayo and kayo ay masasave muna. No. Okay? Kaya yung sinasabi po no, na yung mayaman na sabi, Panginoon, anong gagawin ko po upang ako ay magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, alam mo ba yung batas? Thou shall not. Yes, I know it. I've been doing it since childhood. Sabi ng Panginoon, ito pa kulang mo. Pamigay mo lahat ng mga kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Nalungkot siya. Hindi ho ibig sabihin na susuko mo lahat ng pera mo, mamimigay mo sa mahihirap, pagkatapos ikaw ay masisave. No, susunod ka sa Panginoon and then you will know ang salvation, kung papaano. Aside from the money. Kasi inaasahan natin pera ang tutulong sa atin eh. Yan po hanggang ngayon ay kaugalian pa rin at ginagamit po ng diablo yan. Ginagamit pera, solusyon. Okay? Kaya marami pong mga kapastoran ngayon na nakakalungkot ay nadadali po ng mga ano ba tawag dito? Prosperity gospel. Yan. Dinadaan sa ganyan. So tayo po magpatuloy lamang tayo. Okay? Magpatuloy lamang po tayo. Now, it says that in word, sa salita, it was shared by believers. Diba? Yung gospel dumating sa atin in word. The word is always shared by believers. Kahit nasabihin na ikaw ay nanaginip ng impyerno, langit o whatever, pag hindi ka pumunta sa isang mananampalataya na nakakaalam ng kaligtasan ng buong ebanghelyo, hindi ka masasave. Dreams and things are only instrument to lead you to people who knows. Di ba ang Apostle Paul? Apostle Paul. Ano po ba siya? Di ba? Nakatagpo niya ang Panginoon. Tanghaling tapat, nasilaw siya. Sino ba kayo? Ako si Jesus na yung inuusig. Okay? Anong gusto niyong gawin ko? Pumunta ka kay Ananias. At sasabihin niya sa iyo kung anong gagawin. Di po ba tao yun? Di ba mananampalataya? Kaya malaki po ang papel natin, mga kapatid. If you are a believer, then for sure, God will use you. Hindi ka isinay para lang nag-uupo dyan. Okay? In power. Sobra. Balik. Yun. In power. Okay? Sabi nga kasi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 balikan natin For our gospel came not unto you in word only, but also in power. Kapangyarihan. Ano po yun? Kapangyarihan ng Diyos. When you hear the gospel, it has the power of God to save you, to forgive all your sins. In the Holy Ghost, the God's person in giving us a new birth, sealing us, dwelling in us, teaching us, enabling us. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang kumikilos po ng mainam ngayon ay ang banal na Espiritu. Siya po ang nagbibigay ng talino sa atin. Siya po ang nagbigay sa inyo ng mga kakayahan upang maglingkod po kayo. Yung mga awit ng mga musicians na yan, kahit na anong gawin mong torture sa akin, hindi ko talaga magagawa yan. But God is able. Okay? That is why I know one day magkakaroon din kami niyan.
Kaya ihanda nyo po yung mga instrument na yan para sa aming mga members. Dorobo talaga. Kasi papalitan ng Panginoon ng mas maganda para sa kanila. Di ba? Palusot, no? Alright. And so, the Holy Ghost is very important in much assurance, the confidence in the gospel. Ngayong June po ay buwan ng aming evangelism. Binalik ko po ito para turuan, manumbalik po ang mga member to share the gospel, testimony, everything about evangelism. Okay? At ang isa po doon ay, bakit po hindi makapag-share ang isang Kristiyano? No confidence. He has no confidence. Hindi niya ma-share, hindi niya masabi doon sa iba na talagang saved siya. Kasi pag tinanong siya, tatanong ko muna sa pastor ko. No. If you are saved, you are saved. Ganyan po kasimple. Okay? Ngayon, paano mo masasabing saved ka talaga? Well, all the Bible is telling us. Kaya nga yung Holy Ghost na yan, yung sinabing sealing, yung born again na yan, lahat ng yan, ang Holy Ghost na nagsasabi na, kung mag-alala, ako maglalagay sa bibig mo. That's why we have that confidence. Okay? Mga kapatid, wag ho tayong matatakot. Alam ko po, marami po tayong mga member dito na mga matataas ang ranggo, pero may mas mataas pa sa kanya. At nahihiya po silang mag-share sapagkat pinagbabawal, ganun. Well, mga kapatid, if you really want to, you pray. Lord, help me. Okay? Ako ay isang Joseph. Nasa paligid po ni Parao. How can you use me? If you really want that, you pray like that and God will use you. Okay? Ipapakulong ka. Di ba? Si Joseph nakulong. O yun, hindi nagkaroon ng pagkakataon. Now, the course to follow. The course to follow. Sabi nga, follow the Savior. Okay? Sundan mo ang Panginoong Hesus Kristo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. When you are following your pastor, do you not see that he is also following the Lord Jesus Christ? Paano? Because you have the Word of God. Whenever he is preaching the gospel, he is preaching the Word of God. Di ba, Bible, bubuksan nyo, ipapakita pa yan sa monitor para inyong makita. At pag kayo kinausap ng Panginoon, yun, sinasabi na, yan ang ginawa ko sa inyong pastor. Kaya hindi ka magkakamali kapag susunod ka sa kanya. It is true. That's why I like to do things differently. Siguro yung pagka-engineer na mahilig ng innovation. Okay? So ginawa ko rin po sa gawain yan. Kaya nung ako po ay nandoon na, marami akong mga eksperimento na palpak. Bakit? Yun ang mga tapos na yung mga ginagawa, gumagana na eh. Kayahin mo na lang yun. Kaya sabi ko, yes, dapat. Noon hindi ako nagtuturo ng tithing. Tatakot kasi ako ma-offend ang mga members. Mga walang pera na, matuturo ko pa ng tithing. Wala nang pupunta sa'yo. Subalit, sabi nga ng mga pastor na yan, tinuruan nila, si Pastor Max, sila Pastor Big Julian, lahat sila ay nagturo ng ganyan. Di ngayon, nakita mo ang bunga. Pag hindi ka magturo, hindi sila matututo. Kaya, ayan, nagtuturo na rin po ako ngayon. Maybe, after a few more years, babalik na po yan. Because God is going to bless these members. So, you follow the saints, Apostle Paul, the disciples, laborers of the Lord. Sumunod po tayo. Okay? Alam ko po ang isipin ninyo. Ano siya, anong kapatid niya? Ang daming mali niyan, palpak yan, ganyan-ganyan. Ba't mo susundin yung mga mali niya?
Sundin mo yung ginagawa niya, naglilingkod, nagba-Bible study, naglilid, di sumama ka rin. Di ba? Nothing wrong with that. That's why, maganda po ginagawa ni Pastor lagi, tuwing summer po, dinadala ang mga kabataan doon sa mga mission. Nagtuturo sila ng DVVS, mga ganyan. They are being exposed to the ministry. Dito po kasi sa atin, pumunta ka doon sa mga merong mga subdivision na mga sikat, mayayaman. Kapag DVVS ka ba? Hindi. Demanda, abutin mo. Ang mabuti nga, may mga ganyan na matuturuan natin. Di po ba? So, and then, the Bible also says, follow the saints and follow the Church of Christ. Ito po, talagang walang duda na iglesia ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito kulto. Sapagkat sunod po ang lahat ng mga alituntunin ng Bible, ng salita ng Diyos, sinusunod. Hindi po tayo nasunod sa iba, na sabihin, binabago ang musika, binabago ang mga pamamaraan, binabago po ang Bible, ginagawa pong mas madaling unawain, hindi naman po yun ang kailangan eh. Meron pong mas mahalaga na dapat po natin sundin. Ang paghahayag ng Ebanghelyo, lagi po kasama po lagi yan sa mga mensahe. Kasi malay po natin na meron pala isang member dyan na hindi pa pala saved. Nag-a-attend lang, nagbibigay pa ng tithes, pero hindi pa pala saved dahil meron siyang struggle sa puso. Na paano to? You know, why do I say that? Because I was one of them. I was one of them. I was saved, but ako po ay may pag-aalinlangan. And I struggled for many years. Hanggang sa ako ay nakarating po sa Taiwan, dala-dala ko po yan. Pero ang katotohanan po, pinaintulutan ng Diyos na magkaroon ako ng pag-aalinlangan upang lumabas po yung katotohanan. That I may share with others yung katiyakan. Paano po ba natitiyak? Okay? Lalo po ngayon, when you are sharing the gospel, parang andali sabihin na, I am saved. Kaya yung mga sinasabing, once saved, always saved. That is true. That is what the Bible teaches. But I always say na, once saved by God. Once saved by God, you are saved. Because you cannot be unsaved. John chapter 10, di ba? No man can pluck them out of my hand. And you cannot be unborn again. When you are born again by the Spirit of God. Paano ka ma-unborn? That's why hindi ho pwede yan. Kaya once saved by God, you will remain saved because God is keeping your souls and salvation. Tapos na ang ginawa ni Jesucristo eh. Di po ba? So, when you have that confidence po talaga, in the church, hindi na ako kayo mahihiyang magano. When I was here, nagsishare po tayo dyan. Nakakahiya kasi sila pa yung hinihiya ka eh. Hindi namin kailangan yan. Totoo po, kahit po doon sa amin eh. So, nahiya ka. Ba't ka mahiya? Katotohanan po yun. Sila nga mga kamalian eh, namamayagpag sila doon. So, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 14, For ye brethren became followers of the churches of God. Plural. Churches of God. Okay? Which in Judea are in Christ Jesus. For you also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jew. Tingnan nyo? Talagang pag ikaw ay nasunod sa Panginoon, kasunod din po ang mga pag-uusig. Given na po yan. Talagang sa langit lang talaga ang walang usig. Sa langit lang talaga ang maayos ang lahat. Kaya sumunod po tayo. Okay? Ano pala? Hindi talaga marunong gumamit nito. Anyway, tuloy po tayo. So, sino po ang susundin natin? Sumunod tayo sa Panginoon? Sumunod po tayo sa mga buhay ng mga lingkod, mga mananampalataya. Sumunod po tayo sa mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So, we have churches here in the Philippines. We have churches
in other parts of the world, in Asia, Thailand, Vietnam, and we also have churches in other part, Europe po, in America. So, nakikita ho natin na ang mga iglesia na yan, hindi ho nagkakamali sapagkat sila ay mahirap, inuusig, hirap ng buhay, hirap ng salita. Ba't nagpapatuloy sila at napapatunayan po, lumalago. Lumalago po. Now, the challenge to follow. Ito na po ang hamon. In Philippians chapter 3, we must follow with integrity. Philippians chapter 3, verses 17, sabi po ng talata, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as ye have us for an example. Okay? In verse 18, For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Okay? Now, natin. Spiritual discretion po. Okay? Apostles in the New Testament are examples to follow, even as guide to who not to follow. The clear difference should be enough to separate ourselves from them. Up. Up. Okay? To separate ourselves from them. Loyalty must be in Christ alone, not in people who draw us away from God. Okay. Yan po ang mga susundin natin. Ang integridad po kasi natin, pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Yes, talagang nakakaano talaga na si pastor o isang kapatiran ang nagtiyaga sa iyo, nagdala sa iyo sa katotohanan, at ikaw ay tumanggap, ikaw ay lumago. Pagkatapos nagkaroon ng issue, parang aalis ka na dahil aalis yung lingkod ay parang maaalis. Ayaw mo na kay pastor, na-offend ka. Ano ba 'yan? Di ba, ang sinampalatayanan natin ay ang Panginoong Hesukristo. Even during that time, Paul says, kayo ba ay naligtas kay Apollos? Kay Pablo ba kayo nabautismuhan? Di ba kay Kristo lang tayo? Di ba siya lang yung napako sa krus? Siya ang tunay na tagapagligtas. Kaya mga kapatid, learn to put your loyalty in Christ. Learn. Wala hong iba. Mahirap ho tanggalin yung ating loyalty sa tao. Loyalty, friendship, ganyan. Pero tandaan ninyo, pangunahin lagi ang Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo po. At hindi po ang tao. Ngayon, kung kaibigan mo talaga yung pastor na yan o sino man, what do you need to do? You pray. Just like what the Bible says. Ipag-pray mo, manumbalik sila. Magtiyaga kang mag-pray, natulungan ng kapatid na yan, manumbalik po. Okay? Pero, wag ho kayo parang na-flat tire. Hindi na kikilos, hindi na mag-aaral, hindi na magsosolwin. Magpatuloy po tayo. Dahil nandiyan pa yung pastor nyo, nandiyan pa yung mga churches na nagpapatuloy. Now, today, we are being bombarded with a lot of false teachings. And ang epekto po ng mga false teachings na yun ay ganito. Nag-i-split ang church. Nag-i-split. Yung iba naman po ay parang naluluging negosyo. Nauubos ang mga members. Yan ba ang sinasabing may kapangyarihan ng Diyos? Hindi ho. I believe na pag tayo po ay magpapatuloy, mananatili po na pinupuno ng Diyos ang gawain po niya. I remember that it is God who added unto the church. Nung kami po ay nandirito, ako po nandirito, kasama sila Pastor Andro, Pastor Rudy, yung mga ibang mga pastor dito, Pastor Roger. Nung nag-aalis na sila, Pastor, nababawasan na tayo. Napupunta na sa iba. Tapos yung iba pa,
nung mag-aral na sa kolehiyo, nung nagkaroon ng trabaho, hindi na bumabalik. Parang nakalaya sa hawla. But the Lord still added unto the church. Dadagdagan niya. Okay? Meron po akong nakita na yung clippings Church member, okay? Marami siya Kaya pinost ko po din po yan sa aming church, church sa Facebook. Okay? Huwag po natin kakalabanin ang iglesia. Sapagkat kinakalaban mo na ang tahanan ng Diyos. Ang Diyos na mismo ang kinakalaban mo. Pag ikaw ay umalis, papalitan ng Diyos yan na mas higit pang matapat sa iyo. Totoo po yan mga kapatid. Ilang taon na po ako rito? 37 years. Okay? Nung magsimula po, nasa kabila pa ho yung church. Wala pa ho ito. First floor, graba pa, wala pang masyado. Lumago, tumagal. Nung tinatayo na po ito, maraming dumating, maraming pong umalis. Nalulungkot po ako na yung iba ay umaalis. Nalulungkot po ako na yung iba ay sinisiraan si pastor. Nakakalungkot po. Imbis na magtulungan po. Subalit tingnan niyo po. Nagsara ba ang Almansa Bible Baptist Church? Hindi. Nalugi ba? Hindi. Ang nawala lang kay pastor, alam niyo po ano? Buhok. Ano na sabi? Yung pag dumating sa iyo, ang isang lalaki, pangit, basta maganda kotse, okay na yun. Kotse ni pastor, mabira, nakakaingit. Anyway, yan po ay, if you're negatively thinking ba't ako susunod dyan? Puro pera lang yan. Nakikinig ka kasi kay Eli Soriano di ba? Sinisiraan ng mga Baptist, ngayon kukunan ka lang ng pera, ganyan. Tinan mo, nagkakapera. Bakit? May binigay ka ba? Di ka nga nagtatights Tapos dami mong reklamo. Diba? Ang mga reklamador talaga sa church tungkol sa pera, ay mga hindi nagbibigay ng tithes and offering. Totoo po yan. Ngayong pastor na ako, alam ko na yun. Subalit kayo, magpatuloy po kayo. Continue to support the church, support your pastor. Support the ministry. Be ye followers. Saan po ba makakarating ang gawain? Noong 1987, Noong 1987, nandirito po ako. Kung wala akong sumunod sa yapak ni pastor, magkakaroon po ba ng Bethesda? 20 churches na. Diba? Bukod doon, meron na mong iba. At tayo po ngayon, ay ganun din po, yumayapak at nagtuturo ng Bible student, pagkatapos sinesend out din po sila. Ganun po kasi magparami. Magkaroon po ng followers. We do not have blind followers. Mga bulag na sunod lang ng sunod. No. We are brilliant followers. Because of the Lord Jesus, because of the perfect Word of God, and because of the moving of the Holy Ghost. Kaya hindi po tayo bobong followers. Marami pong, wag ko kayo makikinig, basta-basta sa social media talaga. Laging sinisiraan ng pastor, lagi yung sinisiraan ng gawain, lalo ang Baptist. Paborito nilang siraan ng Baptist. Pero may magagawa ba sila? Nagpapatuloy ang gawain. Ang Panginoon kasama ho natin. Lo, I will be with you always. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya hindi ho ako nagkamali nung sumunod po ako sa panawagan ng Diyos. At hindi rin po kayo magkakamali kapag kayo po ay susunod sa mga salita ng Diyos na pinapagawa sa inyo. Mga pastor po ninyo ang maghahamon sa inyo. Siyempre, mouthpiece po yan. Mas maniniwala po ba kayo na walang pastor nakatayo rito tapos may nangangaral? Sige nga, multo. Tao. And good examples. Nakikita po. So,
follow with quality. Kanina, follow with integrity. Now, follow with quality. In 1 Peter chapter 3, verse 13, and who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? Okay? But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Okay? Even if there is suffering, when it is good, nahihirapan ka, tama naman ginawa mo. Kasi ganyan naman talaga ang mundo eh. Galit sila sa tama, galit sila sa mabuti. Galit sila sa Diyos. Kaya ikaw na nasa Diyos, huwag ka na magtaka. Think it not, don't think at is as strange or uncommon na pag may darating pong mga pag-uusig sa buhay mo. Now, ano daw yung good na yun sinasabi? Hindi pa pala ako tapos. The Word of God is good. Okay? The Word of God is good. The workers of God are good to follow. For the fruits of the Spirit is clearly seen. Susundan mo ang mga mananampalataya na gumagawa ng mabuti, pwede kong sundin to kasi nakikita ko, okay to. Di po ba? We are living witnesses. When I see a pastor, nakikita outright, naligo ba tong pastor? Nagtututbrush ba? Outwardly, you see na they take care of they take care of themselves. Huwag mo lang checkin yung wallet. Walang laman yun. Pero panlabas, di ba? I remember, Pastor Mac always say, kara ng damit niya. Bira, nakabarong, mamahal, bira. Huwag mo lang hold upin, walang laman ng wallet. Totoo po. Ba't ko sasabihin sa'yo na wala akong pera? Di ba? Tayo po, mga lingkod, pinapakita ho natin na tayo ay mahirap sa mundo sapagkat ang ating ATM nandoon sa langit. May mansion tayo. Literal po yun. Mansion. Hindi po mansion na para kang imahinasyon lang. We really have a mansion in heaven. God has prepared that. I believe that. You must believe when the Word of God says that you are going to walk on streets of gold, then you will walk on streets of gold. It is clearly seen, you see. When I follow our pastor, nakikita ko po ang paglago niya. Nakikita ko po yung kanyang mga gawain, yung kanyang passion. Okay? So, kung may isip ka, mag-iisip-isip ka. Ito ba ang taong to, sinusunod ko? Okay ba to? So you will see. Di ba? Parang business lang eh. Susunod ka dun sa isa na nagninegosyo ng ganyan, tapos nagsara, susundan mo ba yon? Hindi. Mag-iisip-isip ka muna kung bago ka magtitinda ng siomay o siopa o mani. Pero ang titingnan mo, itong isa, nagtinda ng ano ba yun? Hotdog, yung sa Divisoria. Hotdog, yung Hungarian, tapos ang daming keso, ang daming bumibili. O di ba mas magandang sundin yun kasi maraming nabili. Kaysa yung bebenta ka ng hotdog, gatingting ang taba. Mura nga. Wala naman bibili sa'yo. See? Now, let us follow with fidelity. Fidelity. In Hebrews chapter 6, verse 12, sabi niya, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Huwag kang tamad. Bakit tamad? Kasi tinatamad ka ng sumunod eh. Ang hirap eh. Sabi pa naman ng Panginoon, take up your cross and follow me. Ay, ayoko na, hirap-hirap.
Walang magagawa. Kaya ho, mahalaga sa aming mga pastor, tinitiyak namin na talagang tinawag kami ng Diyos. Dahil pag sigurado namin, alam namin na kahit na anong hirap, kahit na anong pangit ng dinadanas namin, dahil ang Diyos ang nagtawag, magpapatuloy kami dahil darating ang tulong, darating ang pag-aalalay niya, makakaraos kami dyan. Pero pag yung ikaw lang, mahirap, titiisin mo lang mag-isa at ikaw ay susuko. Ikaw ay susuko talaga. Now, follow the Lord. Follow the Lord because of His promises. Okay? Dahil po ang mga pangako ng Diyos with fidelity, faithful. God is faithful. And unless you went through trials, you will never understand paano naging faithful ang Diyos. Paano po naging faithful sa provide. Hindi ka naman dumaan sa hirap eh. Hindi ka naman dumaan sa mga problema sa buhay eh. Lagi mo quote yan, parang empty quote yan eh. But when you are going through hardship, when you are going through sufferings, and you are remembering the words of God, and then when it comes, it becomes your experience. Okay? And you will say, pag dumating ulit to, alam ko na. Kaya nandiyan po yung sinasabi ni Pablo na ang mga tribulations po ay darating sa inyo dahil ito ay magbubunga na experience at ang experience po magbibigay po sa inyo ng pag-asa. Hindi yung everything is easy. That's not how things happen. Now, mali pa rin. Follow even if the promises are reserved in the future. Yan. Pastor, hindi naman nasunod kaagad hindi naman natupad yung sinabi ng Panginoon. Because it's in the future. In the book of Hebrews, how many believers died without seeing the promises? Si Abraham po, namatay. Hindi niya na nakita ang promised land. Ang laki ng pangako sa kanya, ikaw ay gagawin kong dakilang bansa. Ay pambira, hindi nga nakita yung lupa eh. Yung bansa pa. Ganun ang Diyos. When He promise something, it will happen. Hindi mo nga lang time, pero darating po yan. Marami po nating mga gawain sa ganyan. In missions, yung pong mga nagmi-mission sa mga headhunters, pumapatay ng tao. Namatay talaga. Subalit, hindi ho nagtapos doon. Nagpatuloy ang mga gawain. At ngayon po ay napakarami na pong mga mananampalataya at mga simbahan po doon. Okay? Persecutions does not kill the work of God. It never does. Kaya wag ho tayo matatakot dyan. Now, sabi ng ating Panginoon, for God is not unrighteous to forget your work. Tama po ba yan? Right. Your work and labor of love, which ye have shewed towards His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Susunod siguro. Yan. Medyo malabo na po ang aking mata. We desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, hanggang sa katapusan. Katapusan man ng buhay mo o katapusan ng mundo na ito. Yan, magpatuloy po tayo. Yung gawain mo, yung pagpapagal ng pag-ibig po, wag ho kayong magsasawa. Members, please, if you see other people na nagpapatuloy, magpatuloy din po kayo. Pag ikaw nahirapan, sundin mo ang ganyan. Brad, ano ba ang ginagawa mo pag ganyan, dami mong problema, ganyan-ganyan, na-offend ka sa ano? Ito, tuturuan ka. Kaya, hindi po nag-iisa ang iglesia. Hindi po, pag isa galit, lahat galit. Meron po nakaranas na magtanong ka sa kanya, tuturuan ka niya, magpapatuloy ka. Ano sabi ni Pablo? To the weak became I as weak.
that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Imagine these are the words of Apostle Paul. Pinamuhay po niya yan, tinuro po niya yan, at iniiwan po sa atin. His heart ay talagang gusto niyang maligtas. Maligtas po. Magkaroon ng kaligtasan ng iba. Kaya hindi po tayo dapat nagsasawa na magdala ng bisita. Hindi tayo magsasawa dapat na pagbibigay ng babasahin. Hindi tayo dapat nagsasawa na manalangin po sa kaligtasan. Hindi tayo nagsasawa, ipanalangin po yung pastor, yung gawain, ang church po. Hindi po tayo nagsasawa na magbigay po ng ating tithes and offerings. These are all things that work. You see? Sino ba ang susundin natin, kapatid? Yung nagtagumpay o yung hindi nagtagumpay? Yung nagpapatuloy o yung hindi nagpapatuloy? Di po ba mas tama, sound mind, kung ikaw ay nasunod sa mga successful, sa mga strong, sa mga nagpapatuloy, sa mga pastor? Siyempre, gusto kasi natin magtagumpay. Gusto ho natin na maging meaningful ang ating pong buhay, ang ating pagiging member po dito, ang pagiging isang mananampalataya. Hindi ho sayang na ako ay niligtas ng Panginoon at ako ay nandito sa church na ito. I will do everything that I can. Whether you are a student or a worker or a struggling mother, everything, meron po yan. Kasi wala hong sorpresa sa Diyos. Alam ng Diyos yan. Kaya bago po tayo maubusan ng hininga sa mundo, maglingkod na tayo. Sumunod na po tayo sa iba. Follow the Lord. Follow Paul. Follow your faithful pastor. Follow your church. Be ye followers, brother. Hindi o yung wala tayong sinusunod kung hindi kamangmangan. In closing, ito nakita ko po ito, di ba? Lagi na lang, di ba? Yung mga video reel, short reel. Pag pinanood mo, nakalagay doon, click, subscribe, and follow. Di ba? Marami kang followers. Okay. Dito po tayo maging tagasunod sa ating Panginoon. Tayong lahat po, dapat po walang matitira dito. Kung hindi ka sumunod, hindi ka siguro saved. Tama? Ikaw ay ligtas, ikaw ay may banal na espiritu, ikaw ay may pangako ng Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Tawagin po natin ang ating pastor. Maraming pong salamat. Wow. The call, the course, and the challenge. Alam niyo po, sa ating lahat, bukod hindi lang sa mga pastor, meron po tayo kanya-kanyang individual calling. Amen? Meron kanya-kanya pong calling. Just like those servants in the law of the Lord, sa Old Testament, in the New Testament, and even today. Alam mo yung calling, yan po ay God's initiative. It is not man. Kasi kung tayo magpipilit na tinawag tayo, mawawala ka dun. Because you are not called to be there. But if it is God's initiative, that means God's calling, sagot ka ng Diyos hanggang dulo. Right? Sagot ka ng Panginoon. God is responsible to any consequence in relation to His calling. Kaya ano man po yung mga challenges ng calling natin, sabi po ni Pablo regarding the challenge of his calling, in Colossians chapter 2 verse 1, I want you to know what great conflict I have
for you and for them of Laodicea. Sa gawain ng Panginoon, palaging po mayroong conflict. Right? Meron palaging conflict. Pero sagot ng Diyos yung conflict. Tama? Sagot ng Diyos yan. Kasi nga siya yung nag-initiate ng calling mo eh. Kasi mga young people, huwag kayong matakot na tumugon sa calling ng Diyos. I was at your shoes when I was 19 years old. Ngayon po, 69 na ako sa birthday ko. Kaya bawas na yan, sabi ni Pastor Kelly. Nung ako po ay tumugon sa Panginoon to be a pastor of the church, ako po'y wala na po dito, nasa mission field na ako. That was sometime in 1983. I was already starting a mission work in San Juan, Metro Manila. Nag-start na po ako doon. For about 8 to 9 months, Pastor Arias, my pastor, resigned and the church recalled me. Ako yung nag-pastor dito. 1983. I said, Lord, I promise that I will be a pastor of your church. I am making my commitment for 40 years. 40 years. This year is my 42nd year. Sabi ko, Panginoon, sobra na po yung commitment ko. But there is a calling still. There's a calling. And then the Lord, I said to the Lord, Lord, do you want me to continue my the calling for being a pastor? Kasi po ngayon, 42 years na akong pastor. Sabi ko, Panginoon, kukumplituhin ko ng 50 years. So 8 years na lang ho yan. Alam niyo kung bakit? Kasi in the next 8 years, ang church ay 60 years. Pag ang church po ay 60 years, ako ay pastor ng 50 years. 60-50. But still, I do not know. But I pray that when I reach my 50th year of pastoring the church, and the church will reach us our 60th anniversary, meron na akong kapalit. Meron na akong kapalit. Sabagat by the time, 68 akong, 69 ako ngayon, plus 8 more years, I will be 78 years old. But still, I want to preach. I am praying, Lord, raise up another young man who would stand behind this pulpit and preach to a new generation of people. At tayo mga matatanda, magsusupport tayo sa mga batang magsisipaglingkod sa Panginoon. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong matakot. Yes, there is the challenge, conflict. But you know, at the end, sabi ng ating Panginoon sa 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yes, there is a conflict as a challenge. But God has the conquest. That is the victory. Yung tagumpay ng ating Panginoon. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa mga pastors natin ngayong hapon, ay mga kapatid nating mga miyembro po ng ating simbahan. Maraming pong salamat po sa inyo. At nawa po ang iglesyang ito ng Almansa Bible Baptist Church ay isama nyo rin po sa mga pananalangin ninyo na kami ay makapagpapatuloy pa at marami pong mga gawain ang masimulan sa iba mga dako ng ating bansa o kaya naman labas ng ating bansa. Makapagpapatuloy tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon.